Hi mga idol, good day at welcome again sa aking channel, Ang Kapangarap Mag-Japan. So, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button at share nyo na rin po para at least makapagbigay tayo ng idea sa iba nating mga kababayan na gustong makapag-apply abroad, lalong-lalo na dito sa Japan. Itong video na ito is additional tips po ito paano makapasa sa Japanese interview. So ako po pala si Jimar Arsenas. You can call me Jim. So ako po ay nagtatrabaho dito sa Japan bilang automotive repair, maintenance, or auto mechanic under the Technical Intern Training Program. Paano ko po ba naipasa yung Japanese interview? Trivia muna tayo bago ako magbigay ng tips. So 2019 ako nag-apply ng trabaho pa Japan at schedule kami for flight sana 2020. Now, gawa ng COVID-19, 2022 kami nakapag Japan. So na-stranded kami gawa ng COVID-19. So grabe 2 years yung aming stranded. Pero hindi talaga kami sumuko at patuloy kasi kaming nangangarap na makapag-Japan. 35 po kami na applicant, 5 lang po yung na-hired kasi yun lang ang kailangan ng company na nag-hired sa amin. And then out of 5 na natanggap, 2 lang po kami na isang beses na interview, pasado agad. So disclaimer lang po, hindi ko po ginawa ang video na to para ipagyabang sa inyo, Ginawa ko po ang video na ito para ma-share sa inyong lahat na kapag ang bagay ay pinaghandaan ng mabuti, makukuha mo talaga ang iyong minimithi. Kapag mayroon kang talagang plano at porsigido ka talagang makuha ang iyong pangarap. So, isang beses ko lang na ipasa yung interview. This is not to impress sa inyong lahat, but lalong-lalo na sa aking mga viewer, this is not to impress but this is to inspire you na isang beses ko lang nakuha yung interview, na ipasa yung interview dahil sa mga ginawa kong procedures or mga steps. Una is nag-research muna ako. Ano ang gusto ng Hapon? Ano yung pinaka hindi gusto ng mga Hapon? So inaral ko po yun. So isa sa natuklasan ko is yung gesture or yung body language. Lalong-lalo na dun sa tinatawag na aisatsu. Yung aisatsu, yung greetings. So sa greetings kasi, malaking impact sa mga Hapon. Lalong-lalo na sa mga tao na yung bagong meet pa lang nila. Yung bagong kasalamuha pa lang nila. May kasabihan kasi tayo na first impressions last. So tatatak kasi yan sa isip nila kung ano yung mga ginagawa natin during the interview. At makikita nila talaga yung ating gesture. Makikita nila based on our movement yung ating characteristic. So, ano nga ba yung ginawa ko? Una, ginawa ko, inaral ko ang aisatsu or greetings. During the interview, pagkapasok ko dun sa interview room, ito yung ginawa ko. Una, kumatok ako ng 2 beses sa room. Tapos pagbukas ng pinto, nagbow. Shichurishimos. At binanggit yung shichurishimasu. Polite gesture kasi yan sa kanila na pagpapasok ka sa isang room, shichurishimasu. Dapat bow muna, tapos shichurishimasu. Magbibigay talaga yan ng malaking points sa inyo para magkaroon ng interest yung Hapon sa inyo. Ako number 10 ako nung time na nag-apply ako. Hindi ko pa nakalimutan yung number ko. So number 10.
So tatatak na yan sa isipan nila, eto si number 10, ayos to ah. Kasi nung pagkapasok, nag-aisats ka na kaagad, nag-greetings ka na kaagad, in which yung greetings mo pasok doon sa gusto ng mga Hapon. Pagkatapos sasabihin nung interpreter or sino yung na-assign doon sa interview room, doon ka na pwesto. Please be reminded, tayo muna. Tapos, wag na wag kang uupo agad. Pag sinabing suwate kudasai, meaning please sit down. Before ako umupo, nagbow muna tapos arigato gozaimasu. Nagpapasalamat ka muna bago ka umupo. Nakita ko talaga dun sa representative ng company namin. Napaka nung tingin niya. Sama ng tingin talaga sa akin. Napakasama talaga ng tingin. Pero hindi ko alam, parang tinatandaan na pala niya ako. Yung number ko, tinatandaan na niya. So sama talaga ng tingin. Tapos wala lang, chill lang muna. Tapos yun, umupo ako. Pagkatapos, may mga binabato na question. Doon ko na nagamit yung mga information doon sa tips na binigay ko sa previous video. Doon ko na nagamit yon, yung mga tips na yon. Okay, kung paano sasagutin. Pagkatapos po ng interview, tapos sasabihin na okay na, tumayo. Nung pagkatayo, dapat firm yung posture mo. Yung kamay mo, dapat hindi nakasilid sa bulsa. Huwag na huwag mong ipapasok yung kamay mo sa bulsa. At eto, take note nga pala. Balik tayo dun sa pag upo, no? Pag umupo tayo, etong kamay natin dapat nakapatong to sa paa. Huwag na huwag nyong ilagay or ipatong yung kamay nyo dun sa lamesa. Huwag na huwag kayong magganto. Huwag na huwag kayong magganto. Lahat yan or ganto, huwag. Dapat yung kamay nyo nasa paa lang. At additional take note, dun sa mga may bag, lalong-lalo na sa mga babae, no? Kung may bag kayong dala, eto, minus point. Tandaan nyo po, minus point po ito. Huwag nyong ilagay yung bag nyo doon sa lamesa. Nako, malaking minus point po yan. Minus point po talaga yan. Yung bag nyo, ilagay nyo doon sa may paa. Kung sakali man, may bag kayong dala. But mostly, based sa experience ko, wala naman kasi hindi yan inaalaw sa mga interpreter. But just in case kung meron kayong dala, wag na wag nyong gawin yan. Kasi minus points yan. What? Pagkatapos ng aming interview, nagpapasalamat. Wag nyong kalimutan talaga magpasalamat. Yung arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. So, past tense na yun. Arigato gozaimasu, yun yung present tense. Arigato gozaimashita. Pag natapos na yung interview. Tapos bow. Again, magdodraw yun ng attention dun sa interviewer. Kaya nga, sabi ko sama ng tingin ng representative ng company sa akin. Hindi ko alam. Yun pala, parang tinatandaan na pala ako. Kasi, yun nga, out of 35, imagine out of 35, 5 lang kami natanggap. Pagkatapos, labas na kami sa interview room. Kasi, dadalhin na naman kami dun sa, sa site kung saan magkakandak ng actual test. Kasi, yun nga, yung trabaho ko na ina-applyan dito is automotive repair maintenance or auto mechanic. So, yun. Basic test lang naman kung paano magtanggal ng gulong at paano magtanggal ng brake at magkabit pabalik ng brake at gulong. So, yun.
Yun yung chance na ipapakita mo sa mga Hapon kung gaano ka kabilis at gaano ka kapulido magtrabaho. Take note, ang gusto ng mga Hapon is yung pulido ang trabaho mo at mabilis ang trabaho mo. Yun ang pinaka-points sa mga Hapon. Kaya sa mga aspirant dyan, sa mga gusto dyan na makapasa sa interview, okay, dalawa kasi yung test na dadaanan. Ewan ko lang sa ibang agency, but again sa amin, based on my experience, mayroong interview at meron ding actual test. So sa awa ng Diyos na ipasa ko yung actual test din. Dahil nga nagpractice prior from that date. So yun po ang additional na information or additional tips para makapasa sa Japanese interview. At eto pa pang last na tips. Aralin nyo po kung meron kayong gustong, kunwari, mahilig kayong kumanta. Kung mahilig kayong kumanta, lalong-lalo na yung mga mahihilig sa Japanese song, yung Naruto or ano ba yung mga Ghost Fighter, ano pa yung mga ibang mga anime na kanta. Aralin nyo po. Tapos pag meron kasing meron din kasing iba na na-hired dahil sa hobby nila. Nagkakaroon ng interest yung Hapon kasi nga yun ang isang kumbaga hinahanap ng Hapon. May pagka-unique yung tao na hina-hired nila. Alam nila lahat ng mga applicant is very competitive, magagaling sumagot, but doon na lang dadaanin yan sa kumbaga additional na lang na alas, paano mo ibibenta yung sarili mo, paano mo i-impress yung mga Hapon. Po mga idol, sana po ito ay nagbigay ng idea sa inyo para kayo ay makapasa sa Japanese interview. Salamat po sa panunod ng video ito. So see you on my next video. Have a great day po sa inyong lahat.